Magandang araw sa inyo, Miss Terry, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako nga pala si Grace, nasa late 20s na at nagtatrabaho dito sa Maynila. Bata pa lamang kami ng aking nakatatandang kapatid na si Ate Joy. Lumaki na kami sa piling ng aming Lola Felisa. Si Lola ay ina ng aming yumaong nanay. Nang mamatay si nanay dahil sa isang malubhang sakit, agad nag-asawa ulit si tatay ng isang mas bata sa kanya. Sa panahong iyon, 2 taong gulang pa lamang ako at 4 na taon naman si Ate Joy. Kinalinga kami ni Lola Felisa mula noon. Mabait at masayahin si Lola. At kahit madalang magpadala si tatay ng pera, hindi siya kailanman nagreklamo. Ramdam namin ang pagmamahal niya sa amin bilang mga apo. Pero Misteri, nagbago ang lahat nang magkasakit si Lola nung ako'y 10 taong gulang. Simula po noon, mas madalas na siyang nakakulong sa kwarto niya at bihirang lumabas. Ate, nakakaawa naman si Lola, no? Oo nga, Grace. Kaya dapat maging mabait tayo para hindi siya mag-alala ng sobra, ha? Naghahanda kami noon ng pagkain sa kusina habang nag-uusap kami ni Ate Joy. Ang bait-bait ko nga, ate. Lagi kong binabantayan si Lola. Mabuti naman, Grace, kung ganun. Habang abala kami, biglang may kumatok sa pinto. Nagulat ako, pero agad akong tumakbo sa pinto. Kamusta, Grace? Narito ako para bisitahin ang inyong Lola Felisa. Tumakbo ako pabalik ng kusina para tawagin si Ate Joy. Ate, si Father Larry nandito. Si Father Larry ay matalik na kaibigan ni Lola Felisa. Kahit na magkaiba sila ng relihiyon at matanda sa kanya si Lola ng 8 taon. Bago pa man magkasakit si Lola, madalas silang mag-usap ni Father Larry. Mano po, Father? Tuloy po kayo. Sinamahan namin si Father Larry papunta sa kwarto ni Lola. Humiling siya na iwan muna namin sila upang makapag-usap ng sarilinan. Ilang araw matapos bisitahin ni Father si Lola, napansin naming lalo itong nanghina. Isang araw, tinawag niya kami ni Ate Joy sa kanyang kwarto. Mga apo, natutuwa ako na hindi niyo ako iniwan kahit kailan. Oo naman po, Lola. Mahal na mahal po namin kayo. Oo nga po, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ka namin. Malaki na ang pinayat ni Lola. Ang bilugan niyang muka at katawan ay naging payat na payat. Lumalabas na ang kanyang mga buto at tila napakaliit na niya. Habang kausap namin siya, ramdam namin ang papalapit niyang pamamaalam. Sana, mga apo, huwag niyo akong kalimutan. Ituloy niyo ang mga tinuro ko. Maging mabait kayo sa kapwa, ano man ang mangyari sa inyo. Opo, Lola. Hindi ka namin kakalimutan. Lola, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Oo nga po, Lola.
Sana makasama ka pa namin hanggang sa ikasal si ate. Sana nga mga apo. Pero pakiramdam ko'y kailangan ko ng magpahinga. Hindi na namin napigilan ang aming mga luha. Niyakap namin si Lola ng mahigpit. Ramdam ang huling pagkakataon na buhay pa namin siyang mahahawakan. Grace, pwede ba kitang pakiusapan na iwan mo muna kami ng iyong ate Joy? Sige Grace, labas ka muna. Habang nasa sala ako, tuloy-tuloy ang pagluha ko. Maya-maya, tinapik ako ni ate sa balikat. Ate, tapos na kayong mag-usap ni Lola? Oo, Grace. Napansin kong hindi makasalita ng diretsyo ang aking ate. Napatitig ako sa kanya at naghihintay ng susunod niyang mga salita. Wala na si Lola, Grace. Iniwan na niya tayo. Bigla siyang humagulgol at niyakap ako. Nagyakapan kaming dalawa habang patuloy ang aming paghihinagpis ng buong gabing yun. Pagkatapos ng paglisa ni Lola Felisa, ibinurol siya sa bahay ng ilang araw lamang. Hindi na nagkaroon ng mahabang preparasyon para sa lamay, gaya rin ng kanyang habilin. Ayon kay ate, mas ginusto ni Lola na mailibing siya agad sa likod ng bahay, sa malawak niyang lupa. Kaunti lamang ang dumalo sa burol. Karamihan ay mga malalapit na kaibigan ni Lola, kasama na si Father Larry. Sa araw ng libing, ramdam namin ang lungkot at katahimikan. Habang ibinababa ang kabaong ni Lola sa lupa, hindi ko mapigilang mapaluha. Mahigpit akong niyakap ni Ate Joy habang pareho kaming humihikbi. Pagkatapos ng libing, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Tatay. Tatay! Dumating ka po! Masaya akong tumakbo papalapit sa kanya. Pero hindi ko rin maiwasang mapansin yung kanyang itsura. Namumula ang kanyang muka na tila ba may tama ng alak. Siya ba ang tatay mo, Joy? Opo, Father, siya nga po. Pero ang alam namin, may bago na po siyang asawa. Tila nag-iba ang muka ni Father Larry, pero wala pa rin siyang sinabi. Mga anak, kunin niyo na yung mga gamit niyo. Doon na kayo titira sa akin. Pero tay, wala pong magbabantay sa bahay ni Lola. Ibebenta na natin to. Wala na namang pamilya ang lola niyo. Tara na, bilisan niyo. Sa tono ng kanyang boses, ramdam namin ni ate ang inis at galit. Ayaw sana naming sumama, pero alam naming wala kaming magagawa. Kami na lang ang natira sa bahay ni Lola at sa kabila ng takot at lungkot, napilitan kaming sumunod. Tumayo naman si Father Larry at lumakad patungo kay tatay. Huminto ito sa harap niya at pinipilit maging mahinahon. Magandang araw po. Ako po si Father Larry. Oh, Father, mainit ang ulo ko ngayon.
Sana naman huwag kayong makialam sa problema ng pamilya namin. Wala naman po akong balak makialam. Pero ipangako mo lang sana na sasabihin mo kung saan kayo titira para mabisita ko naman ng mga bata. Nakita ko ang mga mata ni Father. May halo itong awa at pag-aalala. At ano naman ang intensyon mo sa mga anak ko, Father? Naipangako ko kasi kay Lola Felisa na titignan-tingnan ko sila kapag nawala na siya. Sandaling natahimik si tatay bago sumagot. Sige, kayo ho ang bahala. Binanggit ni tatay ang bago naming address na sinulat ni Father sa isang maliit na notebook. Pagkatapos nito, mahinahong kinausap kami ni Father habang naghahanda kami ng aming mga gamit. Grace, Joy, sumama muna kayo sa tatay nyo. Mabuti nang may kasama kayo kaysa mag-isa sa bahay nyo. Maliliit pa kayo at kailangan nyo ng gagabay sa inyo. Pero tandaan nyo, pupuntahan ko kayo para siguraduhin maayos kayo. Habang kinukuha namin ang aming mga gamit, ramdam ko ang bigat ng aming sitwasyon. Bawat tiklop ng damit at bawat lagay sa bag, para bang isa-isa naming isinusuko ang lahat ng alaala kasama si Lola. Sabay-sabay kami kasama si tatay palabas ng bahay. Habang nakasakay kami sa tricycle, panay ang tanong ko kay Ate Joy. Ate, mabait kaya si tatay sa atin? Ewan, Grace. Sana nga eh. Hindi ko rin kasi alam. Matagal na siyang nawala. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni ate. Pero alam kong pilit siyang nagpapakatatag para sa akin. Wala kasi kaming ideya kung paano maging ama ang aming tatay Leo. Napakaliit pa namin nang huli namin siyang nakasama. Ang totoo niyan, wala na nga akong maalala kahit katiting. Kaya napakalaking paninibago talaga yung nararamdaman namin noon. At napakaraming tanong sa aming isipan. Mahaba rin ang biyahe namin mula sa bahay ni Lola Felisa patungo sa bahay na tinutuluyan ni tatay. Habang nasa tricycle, hindi ko maiwasang mag-isip yung tungkol sa buhay na naghihintay sa amin. Malaki kaya ang bahay? Ano kaya yung itsura nito? Magiging maayos kaya ang samahan namin doon? Habang mahigpit akong nakakapit kay Ate Joy, ramdam kong parehas kaming kinakabahan. Pagdating namin sa bahay, bumungad sa amin ang itsura nito. Maliit at tila luma na. Malayong malayo ito sa bahay ni Lola na maaliwalas at malawak. Kaya hindi talaga naming maiwasan na manibago. Pagkababa namin, agad lumabas ang isang babae mula sa pintuan. Dumating ka na pala, Leo. Sila na ba ang mga anak mo? Malambing ang tono nito habang nakatingin sa amin ni Ate Joy. Pero sa mga mata nito, may kakaibang titig na hindi ko maintindihan. Oo, sila nga. Joy, Grace, siya ang tita Divina nyo, ang magiging bagong nanay nyo. Kamusta kayo? Ang gaganda nyo pala. Nagmana sa tatay nyo. Agad niya kaming niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang malamig na pakiramdam ng kanyang braso, pero sinuklian ko pa rin ang yakap.
Nagmano rin kami sa kanya bilang respeto. Mano po, Tita Divina. Mano din po, Tita. Ay, huwag ng tita. Nanay Divina na lang ang itawag niyo sa akin, ha? Oh, kumain na ba kayo? Hindi pa yata sila kumakain. Divina, yung bag ko, pakikuha na at papasok na ako. Ha? Aalis ka na po agad, Tay? Oo nga, Leo. Hindi ka ba muna kakain kasama namin? Hindi na. Nagpaalam lang kasi ako sa bisor namin para sunduin yung mga bata. Sa linggo na ako babalik. Sa barracks muna ako magsistay. Pumasok na nga si Tita Divina sa bahay para kunin ang bag ni tatay. Bago tuluyang umalis, hinalikan kami ni tatay sa noo. Mga anak, mag-behave kayo ha, lalo na kay Tita Divina. Huwag niyo siyang bigyan ng sakit ng ulo. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi yon, pero tumangulang kami ni ate. Kahit kasi kailan ay hindi naman kami naging sakit sa ulo. Sa katunayan nga, sa bahay ni Lola ay lagi kaming nagtutulungan. Hindi namin hinahayaan na maging pabigat kami at mahirapan si Lola. Habang papalayo si tatay, naiwan kaming nakatayong dalawa sa harap ng bahay. Ang tahimik ng paligid at tila ba nabalot kami ng bigat ng pakiramdam. Pagpasok namin, akala ko magiging maayos ang lahat, pero nagkamali pala kami. Oh! Nakaalis na ang magaling niyong tatay. Hala, linisin niyo na itong bahay. Hindi pa po ba tayo kakain, Nanay Divina? Biglang nag-iba ang tono ng boses nito, kasabay ng pagtaas ng kilay. Anong nanay? Anak ba kita? Sa ganda kong to, gusto mo ako agad maging nanay? Tumigil ka nga dyan. Tama po si Grace. Yun po kasi yung sabi niyo kanina. At saka, ang sabi niyo rin po kakain na tayo. Walang kakain hanggat hindi malinis ang bahay. Naintindihan niyo? At tandaan niyo, walang magsusumbong sa tatay niyo, kundi magugulpi kayo sa akin. Klaro ba? Halos hindi kami makapagsalita ni ate. Ramdam ko ang takot sa bawat salita ni Tita Divina. Napilitan na lang kaming maglinis agad ng bahay kahit kumakalam na ang aming mga sikmura. Misteri, mula noon, nagsimula na ang kalbaryo namin sa ilalim ng kanyang poder. Madalas, hindi kami pinapakain ng maayos. Kapag oras ng kainan, mauuna muna siya dapat. At kung ano lang ang tira niya, iyon lamang ang paghahatian naming dalawa. Minsan nga, halos isang beses lang kami kumain sa isang araw. Ang dati naming malusog na katawan ni ate ay unti-unting nangayayat. Mas malala pa kapag hindi siya nasisiyahan sa gawa namin. Hinahampas niya kami, sinasabunutan o sinisigawan. Pinapahiga pa niya kami sa malamig na sahig ng sala tuwing gabi. Walang unan o banig man lamang. Pero kapag may ibang tao, nagbabago siya. Tila isang anghel na sobrang bait. Isang gabi, habang umiiyak ako sa gutom, nakita kong nakaupo si Ate Joy at nakatingin sa bintana.
Ate? Bakit? Si Lola, Grace. Nakita ko siya. Ha? Paano naman nangyari yun? Patay na si Lola Felisa. Nasa bintana siya kanina. Tinatawag niya ako. Baka nananaginip ka lang, ate. Tara na, matulog na tayo. Kahit ramdam namin yung gutom, sinubukan naming matulog. Pero sa mga sumunod na araw at linggo, mas naramdaman ko ang pagmamahal ni ate. Dahil sa awa at pagmamahal sa akin ni Ate Joy, kapag kumakain kami, ibinibigay na lang nito sa akin ang malaking porsyento ng pagkain at halos wala nang natitira para sa kanya. Ate, baka magkasakit ka niyan. Hindi, kumain ka lang. Busog pa naman ako. May kinuha kasi akong pagkain sa cabinet ni Tita Divina kanina habang tulog siya. Yun ang kinain ko. Ganun ba? Sige ate, kainin ko na lahat to ha. Gutom na gutom kasi ako eh. Sige lang Grace, kumain ka lang dyan. Alam kong lagi kang bitin sa pagkain ngayon. Hindi katulad nun, hindi tayo hahayaan ni Lola na magutom. Alam mo ba, Grace? Parang may napapansin nga ako kay Tita Divina. Parang may tinatago siya sa atin. Ha? Ano yun, ate? Basta, kapag sigurado na ako, tsaka ako sasabihin sa'yo. Sige, kumain ka lang dyan, Grace. Nakita ko sa mga mata ni Ate Joy ang pagluha nito habang hinahayaan niya akong kumain. Alam ko sa sarili ko na kasinungalingan lang yung sinabi niyang kumain na siya kanina. Ganoon ang sobrang pagmamahal sa akin ng aking ate, Mystery. Isang umaga, paggising namin, napasigaw ako habang palabas ako ng bakuran para magwalis. Nagmamadali si Ate Joy at si Tita Divina palabas ng bahay. Ano naman yan, bata ka? Bakit ka ba sumisigaw dyan? Grace, anong nangyari? Parehas silang nagulat sa nakita nila. 2 manok ang nakahandusay. Patay na. Pero ang higit na nakakabigla, parang sinipsip lamang ang dugo ng mga ito. Ang mga katawan, iniwang nagkalat sa lupa. Ayon kay tita, sinabi niyang baka raw isang ligaw na baboy ramo o asong gala ang pumatay sa mga manok. Pinagkibit balikat na lang yun ni tita. Palibhasa ay hindi naman daw niya pagmamay-ari ang mga manok na yun. Ay naku! May mga mababangis na hayop lang siguro dito sa lugar. Kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong labas ng labas. Baka pag kayo ang nasaktan, maging problema ko pa kayo. Hindi bali sana kung matutuluyan na kayo nang mawalan na ng pabigat sa buhay ko. Sanay na kami sa ganyang salitaan ng madrasta namin. Lagi niyang dinadasal yung kapahamakan sa amin. Sinasabi niya rin na pinagtitiisan niya lang kami dahil sa sustento ni tatay. Mula kasi noon pang punta namin sa kanya, lagi lang siyang nasa bahay. Umaalis kapag may bibilhin, pero hindi siya nagtatrabaho. Inaasa niya lang lahat ng luho niya kay tatay. Hindi lang isang beses nangyari ang pagpatay sa mga hayop, Mystery. Isang beses sa ilang linggo o halos tuwing makalawa na,
na may mga hayop na patay na makikita sa bakuran. Manok, baboy, at kahit mga pusang gala. Nagkalat ito sa daan at tuloy ang mga usapan sa paligid na baka may aswang sa lugar. Pero parang walang pakialam si Tita Divina. Ay nako, ang tatanda na ng mga tao dito, naniniwala pa sa mga aswang, mga tsismosa talaga. Pabalang niyang sinabi iyon sa amin habang papasok siya ng bahay galing sa tindahan. Bakit po, tita? Sabi ng mga matatanda, aswang daw ang gumagawa ng mga nakikitang patay na hayop. Kung may aswang talaga, edi sana yung mga tsismosa na lang ang kinain para mabawasan naman sila. Sobrang ang dami nila eh. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit si Tita Divina sa mga matatanda. Wala naman silang ginagawa kundi magkwentuhan sa labas. Samantala, Misteri, isang masamang balita ang dumating sa amin. Naaksidente si tatay sa construction site na pinapasukan niya. Nabagsakan siya ng gumuhong pader kaya't nabali ang kanyang paa. Kailangang manatili siya sa ospital ng ilang linggo o buwan ayon sa doktor. Umiiyak kami ni Ate Joy nang makita si tatay na nakaratay at nahihirapan. Nagmakaawa kami kay Tita Divina na kung maaari, samahan namin si tatay sa ospital para alagaan ito. Hindi pwede. Bawal ang mga bata sa ospital. Huwag na kayong makulit. Sa huli, ang nakababata niyang kapatid ang naiwan para mag-alaga kay tatay. Simula nang maospital si tatay, mas naging salbahe si Tita Divina sa amin. Mga palamunin kayo talaga! Wala kayong silbi dito sa bahay! Wala naman po kaming ginagawa sa inyo, tita. Yun nga ang problema. Wala kayong ginagawa kundi kumain. Baka nakakalimutan nyo. Hindi na nagtatrabaho ang tatay nyo. Ako na lang ang nagpapalamon sa inyo. Pero po, naglilinis naman po kami dito sa bahay. Aba, sumasagot ka pa talaga ha? Halos araw-araw na kaming binubugbog ni Tita Divina. Ang mga tsismosa sa labas, nakakarinig ng mga sigawan at iyak namin. Kaya naging usap-usapan ito sa lugar. Lalo lang nagalit si tita at sinabihan kaming huwag nang lumabas ng bahay para hindi kami pag-usapan. Pero Misteri, dahil sa sobrang gutom, napilitan si Ate Joy na magtungo sa tindahan para mangutang ng pagkain. Ate, huwag na. Baka mahuli ka ni tita. Hindi ko na kaya, Grace. Kailangan nating kumain. Lalo ka na. Pagbalik ni ate, palihim niyang iniabot sa akin ang isang supot ng monay. Ate, buti pinautang ka nila. Oo, sige, kumain ka na. Pero huwag kang mag-iiwan ng bakas ha. Baka makita ni tita. Habang kumakain ako, sinabi ni ate ang narinig niya sa tindahan. Alam mo, Grace, may narinig ako tungkol kay tita. Talaga? Ano yun, ate? Ang sabi nila, may ibang lalaki daw siya. Lagi siyang nakitang hinahatid nito at ang sweet-sweet pa daw nila. Ha? Eh, paano si tatay? Hindi ba
Mag-asawa sila? Bago pa man makasagot si ate, biglang may humila sa kanyang buhok mula sa likuran. Aray! Mga walang iya kayo? Sabi ko, di ba? Walang lalabas ng bahay? Tita, huwag niyo pong saktan si ate! Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ko. Dahil doon, nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako na pinapahiran ako ni ate ng yelo. Aray, ate, ang sakit. Pasensya ka na ha, Grace. Hindi ko kasi mapigilang lumabas ng bahay para sa atin. Ikaw tuloy yung napag-initan. Pero sinasaktan ka kasi niya, ate. Mali yung ginagawa niya. Salamat sa pagprotekta sa akin, ha? Pero wag mo nang uulitin yun para hindi ka na masaktan. Kami na lang dalawa ang magkaramay ni ate sa mundo. Sa edad naming yon, imbis na naglalaro lamang kami at nag-e-enjoy, pinoproblema na namin yung kalagayan ng aming buhay. Kung mabubuhay pa ba kami sa ganitong kahirap na sitwasyon. Mula noon, gabi-gabi na ang pagpunta ng lalaki sa bahay. Ramdam namin ni ate ang panloloko ng aming madrasta. Gustuhin man naming isumbong ito kay tatay, pero wala kaming magawa. Pagkatapos nun, parang naging normal na kay Tita Divina ang pagpapapunta ng lalaki niya sa bahay. Kalaunan, naririnig namin na ang pangalan pala nito ay Lando. Halos gabi-gabi itong dumadating at kadalasan doon pa nga natutulog. Madalas kaming magising ni Ate Joy sa kaluskos nila, sa mga bulungan at tawanan mula sa sala. Hindi namin naiintindihan kung paano ito nakakaya ni tita na lokohin si tatay habang ito'y nasa ospital, nagpapagaling mula sa aksidente. Tuwing dumadalaw ang lalaki niya, naging mas malamig ang trato ni Tita Divina sa amin. Mas lalo naming nararamdaman na hindi niya gusto na naroon kami sa bahay, na para bang kami ang hadlang sa masaya niyang gabi. Isang gabi, habang pinapalipas namin ng oras sa sulok ng kwarto, nag-uusap kami ni Ate Joy. Ate, paano kaya kung magsumbong tayo kay tatay? Gusto ko rin, Grace. Pero paano? Hindi natin kayang tumakas. At siguradong lalong magagalit si tita kapag nalaman niyang nagsumbong tayo. Wala kaming magawa noon kundi sumunod lang sa agos. Umaasa na lang kami na isang araw ay umuwi si tatay. Madiskubre niya ang panlolokong ginagawa ni Tita Divina at mawala na sa buhay namin ang masamang madrasta na yun. Pero sa ngayon, malabong mangyari yun. Lalo na, maingat siya sa kilos niya at nauuto niya si tatay. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog ni ate, nagising ako sa kakaibang pakiramdam. May humahawak sa aking hita. Noong una, inakala kong si ate lamang iyon, kaya tumagilid na lang ako papalayo. Pero hindi tumigil ang kamay na yun. Nang maramdaman kong mas mabigat at mas magaspang ang hawak,
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at halos mapasigaw ako sa takot. Nasa tabi ko na si Mang Lando. Sisigaw na sana ako, pero agad niyang tinakpan ang bibig ko gamit ang malaki niyang mga kamao. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya na pumatong sa akin. Nagsimula siyang halikan ang muka at leeg ko. Pilit akong nagpupumiglas at hinahampas ang kanyang braso. Ngunit parang wala siyang nararamdaman. Sa desperasyon, nagawa kong sipain si Ate Joy na natutulog sa tabi ko. Napadilat siya at agad na napansin ang nangyayari. Halos hindi ko maintindihan ang bilis ng mga sumunod na pangyayari, Misteri. Nakita ko na lang na tumayo si ate. Sinugod ang lalaki at bigla siyang sumampa sa likod nito. Kitang-kita ko kung paano niya kinagat ang tenga ng lalaki ng buong lakas. Aray! Buisit kang bata ka! Anong ginawa mo sa tenga ko? Humanda ka sa akin! Malilintikan ka! Napaatras ang lalaki habang hawak ang dugo ang tenga. Tila hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ngunit agad siyang bumawi at sinugod si Ate Joy. Hindi ko alam, Misteri, kung paano nangyari yon. Pero parang nadedehado siya. Si Ate Joy, na mas maliit at mas payat, ay tila nagkaroon ng kakaibang lakas. Sa ilang sandali lang, nasa ilalim na ang lalaki, habang si ate naman ay nasa ibabaw niya. Buong lakas na inaatake ang lalaki. Ate, anong ginagawa mo? Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Pinapanood ko lang habang parang mabangis na hayop si ate. Pinagkakalmot niya ang mukha ng lalaki at kinakagat ang braso at leeg nito. Ang sigaw ng lalaki ay napalitan ng desperadong paghingi ng saklolo. Tama na! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Hanggang sa dami ng kalmot at kagat ni ate, bigla na lang itong nanghina at unti-unting pumikit. Lumapit ako kay ate, pero natigilan ako sa nakita ko. Punong-puno ng dugo ang kanyang bibig. Ang mga mata niya na dati malinaw at maamo, ngayon ay naging maputla at tila puno ng galit. Ang kanyang mga kuko na dati maikli ay naging mahaba at matutulis. Ang mga ngipin niya na maliliit lang noon, naging parang pangil. Hindi na siya ang Ate Joy na kilala ko. Ate, anong nangyayari sa'yo? Grace, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Sobrang nagalit ako sa ginagawa niya sa'yo. Pinagtanggol lang kita. Ikaw po yung aswang na sinasabi nila. Tila hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Nakita ko ang kirot sa mga mata niya. Grace, hindi ako masamang tao. Alam mo yun, ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Habang tumutulo ang aking luha, biglang bumukas ang pinto. Anong kaguluhan to? Ah! Lando! Anong nangyari sa'yo? Sigaw ni tita nang makita niya ang dugoang katawan ng lalaki niya sa sahig
Ang mukha niya ay naghalo ng galit at takot. Ikaw? Ikaw yung aswang? Mamatay ka na! Halimaw ka! Kumuha ito ng malaking kutsilyo at mabilis na sumugod kay ate. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas, pero tumayo ako sa harap ni ate para harangan si tita. Tita, wag! Wag niyo po siyang saktan! Parang wala itong narinig. Sinabunutan ako nito at hinagis sa gilid, kaya natilampon ako sa sahig. Lumingon ito ulit kay Ate Joy at itinaas ang hawak na patalim. Akma niya itong ihahataw nang mabilis na gumalaw si ate. Sinugod niya si tita at isang mabilis na galaw ang ginawa niya. Kinalmot niya ang leeg nito gamit ang kanyang mga kuko. Kitang-kita ko kung paano naglabasan ang dugo mula sa sugat ni tita. Bumagsak siya sa sahig at sa ilalim ng nagawa niyang hiwa, nawalan ito ng buhay. Nanatili akong nakaupo. Lumapit sa akin si ate at dahan-dahang yumakap. Habang nasa paligid namin ang walang buhay na katawan ni na Tita Divina at Mang Lando. Parehas kaming umiiyak. Walang masabi sa isa't isa. Maya-maya pa, binali ni ate ang katahimikan. Grace, panahon na para malaman mo ang lahat. Huminga siya ng malalim bago magsalita ulit. Natatandaan mo ba nung huling gabi na nag-usap kami ni Lola Felisa? Nung gabing yun, magkasama kami bago siya mamatay, hindi ba? May inabot siya sa akin. Isang maliit na bato na lumabas mula sa kanyang bibig. Sabi niya, ibaon ko daw ito sa lupa at humingi ng tulong kay Father Larry. Huwag ko daw hayaan na manatili ito sa akin. Anong bato? Hindi ko maintindihan. Grace, si Lola, isa siyang aswang. Ang batong yun, iyon ang mutya. Sinabi niyang hindi matatahimik ang katawan niya hanggat hindi iyon napapasa sa iba. Kaya nang hihingi siya ng tulong kay Father Larry para pigilang mangyari yun. Pero nung panahon na yun, hindi ko alam ang gagawin. Naaawa ako kay Lola. Ayokong magdusa pa siya. Kaya sa halip na ibaon, nilunok ko ang mutya niya. Patawad, Grace. Niyakap ko si ate ng mahigpit. Ate, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam kong ginawa mo lang ang sa tingin mong tama. Bagamat alam kong nagbago na si ate, sa puso ko, siya pa rin ang kapatid kong nagmamahal sa akin at handang ipagtanggol ako. Kahit pa ito ang maging dahilan ng kanyang sumpa. Hindi namin alam ang aming gagawin ng mga oras na yon. Paano namin ipapaliwanag ang nangyari? Nang ilang saglit pa, ay biglang may kumatok sa pinto. Si Father Larry ang nasa labas. Sa sobrang gulat at tuwa, napayakap kami agad ni Ate Joy sa kanya. Kita ko sa mukha niya ang pagkabigla nang makita ang mga dugoang katawan ni na Tita Divina at ni Mang Lando sa sahig.
Hindi man siya nagsalita agad, ramdam ko ang bigat ng kanyang iniisip. Tama nga ang kutob ko na ito ang mangyayari. Napatingin kami kay Father at ang mukha ni ate ay napuno ng luha. Ikinuwento niya ang buong pangyayari, ang mutya ni Lola Felisa, ang mga pagbabago sa kanya at kung paano niya nagawang ipagtanggol ako. Habang nakikinig si Father, tila lalong lumalim ang awa niya kay ate. Matagal na akong hininga ng tulong ni Felisa. Magkaibigan na kami noon pa man nang maging aswang siya. Pinilit niyang hindi kumain ng tao. Ginawa niya ang lahat para mapanatili ang kanyang pagkatao. Pero alam niyang darating ang araw na kailangan niyang ipasa ang mutya sa iba. Kaya't mula nang pumanaw siya, naghinala na akong isa sa inyo ang maaaring napagpasahan. Napaiyak ako sa sinabi niya. Kahit sa murang edad, naiintindihan ko na napakaraming hirap ang pinagdaanan ni ate. At ang lahat ng ito ay dahil sa isang sumpang wala siyang kontrol. Huwag kayong mag-alala. Nandito ako upang gabayan kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Nagpasalamat kami ng husto sa biglaang pagdating ni Father Larry. Para bang inadya ng Diyos ang lahat ng yun. Sa gabing yun, pakiramdam ko binigyan kami ng bagong pag-asa sa kabila ng madilim na mga pangyayari. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga pulis sa bahay. Kailangan naming ipaliwanag ang mga nangyari. Sinabi namin na may aswang na pumasok sa bahay at ito ang gumawa ng krimen. Ngunit nakatakas ito bago kami makahingi ng tulong. Bagamat halatang duda ang mga pulis, hindi nila kami direktang napagbintangan. Payat at maliliit kami ni ate at kitang-kita rin nila ang pagmamaltrato ng aming madrasta. Inisip nila na mukhang imposibleng magawa namin ang ganoong karumal-dumal na bagay. At dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya, napilitan silang pakawalan kami. Matapos ang insidente, kinupkop kami ni Father Larry. Kinuha niya rin si tatay mula sa ospital at tumira kami sa isang maliit na apartment malapit sa simbahan. Si tatay, bagamat hirap pa ring maglakad dahil sa aksidente, ay naging tagapaglingkod ng simbahan. Nasaktan din ang tatay noon dahil sa nalaman niya na panlalalaki at panloloko ni Tita Divina, kaya ibinuhos na lang niya ang kanyang oras sa pag-aalaga sa aming magkapatid. Tinulungan din kami ni Father na muling bumuo ng aming buhay. At sa tulungan niya, nakapagtapos ako ng pag-aaral at ngayon ay isang guro na ako. Si ate naman na nagtapos ng kursong accounting ay nagbukas ng maliit na tindahan ng mga damit sa palengke. Bukod roon ay plano na rin niyang mag-open ng isang store sa isang maliit na mall malapit sa bayan namin. Ako rin misteri, kapag nakaipon ng sapat, uuwi na rin ako at babalik malapit sa kanila upang magkasama-sama muli kami at doon na ako maghanap ng bagong papasukan.
Bagamat may nananatiling aswang sa pagkatao ni ate, pinilit niyang panatiliin ang mga aral na iniwan ni Lola Felisa at Father Larry. Ang maging mabuting tao sa kabila ng sumpa. Ginamit niya ang kanyang kalagayan upang makatulong sa iba at hindi siya kailanman nagpatalo sa kadiliman ng kanyang kapalaran. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento misteri. Naway nagbigay sa inyo ito ng aral at kilabot at pagninilay-nilay sa inyong tagapakinig. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ang aming karanasan sa inyong channel.